ginawa nating workshop na ito ay napakarami naming natutunan. Naintindihan namin kung paano natin ma-maximize yung social media in a good way, no? Para mag-advocate or mag-raise ng mga issue na makakabuti sa ating society. Thankful ako kasi madami akong natutunan sa activity na to, lalo na sa mga apps na hindi familiar sa akin. Although, example sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, yung iniisa-isa na ni Sir Toto, yung mga apps. So, doon ko talaga nakuha na, wow, ang dami palang apps na hindi ko alam. So, thankful talaga ako doon, lalo na sa ibang facilitator na nag-explain ng pag-video editing, about sa photo, and also kay Sir Danny na nag-invite sa amin para makarating dito. Una, yung paggamit ng social media, paano siya ma-maximize para sa ating mga advokasya. Pangalawa, ethical standards. Ano yung dapat at hindi dapat sa paggamit ng social media. Ano yung pangatlo naman, ano yung pinaka-effective na oras. Dagdag pa doon ay paano mo ma-network yung ibang grupo or ibang mga kasamahan. Paano ka makapag-trending? Paano mo makatch yung attention ng iyong target audience? O sino yung target audience? It goes beyond the posting of comments and likes and images para lang ma-promote ang sarili. It's about promoting your advocacies. Ang natutunan ko po is first, hindi lang po basta-basta gagamitin yung hashtag at meron din siyang kabuluhan kung paano gagamitin. Second is yung mga ibang social media, meron ding hindi kaya-aya, meron din yung magandang may dudulot sa atin, tsaka yung mga paano mag-edit ng mga videos, audios, tsaka yung mga ibang apps na magagamit din na iba. Natutunan din po namin na ang social media is isang effective tools para isulong ang aming advocacy. Ang natutunan po sa training na ito patungkol sa journalism workshop on the social media and practical application ay kung paano gamitin ng tama yung Facebook, Twitter, at iba pang application. At paano mo gagamitin ng tama. At na-discover ko rin na ang social media ay isang effective na tools para sa pagpapalaganap ng aming advokasya. Maraming significant na natutunan or nakuha tayo dun sa ginawa nating activity sa ating workshop. Una-una yung kahalagahan ng social media. Malaking tulong ito para sa ating pag-advokasya patungkol sa peace process. No? At the same time, dito rin natin mas madaling na ipapamahagi kung ano yung dapat nating i-advocacy sa ating community at sa iba pang mga lugar. Makakatulong rin po yung makapukaw sa puso ng ibang tao. For example, yung sa hashtag na isulong ang BBL. Yung mga videos na yung karapat-dapat na ipinapakita sa ibang tao. Specialized kami sa Mindanao Action Purpose and Development. Meron kami mga project na pumupunta kami sa community. Ito yung pag-install ng mga computers na kung saan teachers at the same time, yung mga estudyante natin, sinasama namin itong tinuturuan about the computers. At the same time, ini-introduce namin yung about peace process. So dinudual namin yung advokasya namin sa pamamagitan ng project na yun, nasasama namin yung pag-advocacy gaya ng paggamit ng ating mga teknolohiya. Magagamit natin ito para ma-expand pa ang ating playing field. I-expand natin ito hindi lang sa local, kasi kadalasan tayo lang yung nagpo-promote ng ating advocacy sa ating mga kasama. So ma-expand mo siya both
papunta sa national, at paano mo rin ma-relate ang national issue dito sa ating issue sa local, at paano ma-relate sa international issues at mabalik natin sa local. Sa panahon natin ngayon, lumagpas na tayo dun sa basics. Kahit nasa North Pole ka pa, South Pole or Mount Everest, basta may satellite lang, pwede mo paabot ang advocacy mo. With regards to us, kasi nasa peace advocacy tayo at human rights, good governance, yung mga issues natin dito na hindi alam ng buong mundo dati, mapapaalam natin sa kanila. Pwede tayong makalink doon sa mga organization na katulad natin ng advokasya, Human Rights Watch, Amnesty International, to name some. Ang workshop na ito ay napakalaking tulong para doon sa aming trabaho ngayon na nasa MAPAD na nag-advocate ng peace, peace and development. So magagamit namin ito, yung pag-post ng mga picture, yung mga natutunan namin doon sa social media tulad ng Facebook at Twitter, para may pakita at maparating sa ibang bansa o doon sa mga ibang tao kung ano yung nangyayari dito sa ating lugar. At the same time, ano yung mga development na nangyayari dito sa ating lugar. Nagpapasalamat po ako sa mga facilitator, kay Kuya Toto, kay Kuya Danny Ong, kay Ma'am May, kay Kuya Bobet ng forum for support in realization of this activity. Kami nagpapasalamat doon sa forum CFD sa kanilang pagbigay ng oras sa suporta para may satupad o materialize yung activity nito. Pinapasalamatan natin yung Forum CFD sa suporta ng ZIZ. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ito mangyayari. At the same time, pinapasalamatan din natin yung kooperasyon, yung partisipasyon ng lahat ng organization na bumubuo sa Cotabato Multimedia Network, na kung saan, kung wala silang participation, wala rin itong workshop na ito. No? Kaya napakalaking tulong sa lahat ng organization na kasama sa Comunet, na kung saan nagbibigay ng mga ideas, nag-sharing ng mga ideas natin. No? Marami tayong natututunan or nakukuha sa bawat isa na nag-share. Pasalamat kami sa Forum CFD kasi sila ang nag-initiate nitong ating activity, which is how to use social media in advocacy. At una-una kay Kuya Daniel Ong, na hindi talaga nakakalimot na mag-invite sa atin. Sa kanyang mga staff, si May, si Bobet, napakapasensyoso, at ang ating dakilang taga-drive ng sasakyan, hindi nagsasawang maghatid sundo. Kila Sir Toto sa Minda News and Company, at sa mga kasamahan natin.